Hi guys! Maganda ring gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRA channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimbaw ay patungkol nga po dito sa video greetings ni Paula Avellino kung saan may napansin lang po ang mga Kimpaulanchas. Ayan syempre ang mga Soko team ay talagang matatalas po ang mga mata, mga kakimpaw. Pero bago po ang lahat ng yan, dumako po muna tayo sa pagbabasa ng ilang comment mula sa ating mga subscribers bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta at pagtutok po sa ating mga balita araw-araw sa Kimpaw. And syempre, nais ko na rin po kayong anyayahan na pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na dyan sa baba para mag-i-updated kayo sa susunod nating chika. So, ito na nga ang comment na napili natin for tonight mula po kay Miss Norma Dayag. Sabi niya rito, Gandara, good evening. Wala na tayong magagawa. Nature na nila yan. Kaya yung wedding nila, maybe this is the best scene for sure to stop them from bashing. But look, Gandara, they won't stop until their idol got married. So with KP. But it's in their nature na hindi nahihinto itong mga bashers. Wait for their prize, they will receive. Because kung anong itinanim, siyang aanihin. To KP, I'm high, soar high. Aim high pala. Aim high, soar high. God bless us all, especially to KP, and also you, Gandara and family. Thank you so much, Miss Norma Dayag, especially lagi niyong ini-include ang akin pong pamilya. Anyway, about po sa wedding na yan, hope so, na kapag naganap ang wedding nila Kim and Paolo ay maging na rin po ito, bagong yugto ng buhay ng Kimpaw. I mean, yung mga bashers ba, wala na, tumigil na po sila sa pangbabash kasi wala na tapos na ang laban na pinakasalan na ni Paolo si Chinita Princess. So, ganun din sana kapag ikinasal na rin ang kanilang idol, totally na po sila. Tigilan na po nila ang Kimpaw and focus na lang doon. Or hanap na lang sila ng bago nilang target. Huwag na po ang Kimpaw. Well, masama man mga Kimpaw mag-isip na sa iba na lang ibaling mga Kimpaw ang kanila pong pangbabatikos or iba na lang po ang kanilang targetin. Pero wala ganun din naman kasi talaga ang mangyayari mga kakimpaw. Hindi rin naman po sila titigil sa pangbabash. Hahanap lang po yan sila ng bagong target. And worst thing, kahit po magkaroon pa ng kasalan, hindi pa rin nila lulubayan ang Kimpaw. Pero naniniwala po ako sa karma. Kung anong inyong itinanim, siya nga po inyong aanihin, tulad ng sabi ni Miss Norma Daya. Kung magandang inyong itinanim, katulad nila Kim and Paolo, puro blessings lang po ang ibabalik sa inyo ng Panginoon. Pero kung masama, wag na po kayong mag-expect ng anuman, sapagkat masama din ang inyong aanihin. Pagbabayaran nyo din po yan sa mga magdadaan pong araw. And ang worst, baka hindi po directly iparanas sa inyo, kundi sa taong mahal nyo sa buhay. Yan ang pinakamasaklap para sa akin, mga kakimpaw. Samantala, dumako naman tayo dito sa comment ni Miss Jocelyn Gunting. Sabi niya, kumikita kasi ang Kimpaw kahit saan ilagay, kaya tinutulungan nila ang iba para kumita rin. Siyempre, isang kumpanya lang yan, kaya pinapabura nila ang mga mahihina para hindi sila malugi, ganun yun. Pero hindi ba mas lalo pong kikita sila kung mas papabura nila yung kumikita, mga kakimpaw? Kaso ang nangyayari hindi mga kakipi. Actually, it's a bad strategy for me. Kumikita naman, magpo-focus ako dito sa hindi kumikita. So, di bali na to kasi kahit anong namang mangyari, kikita tayo dyan. Sa halip na mag-focus doon, dahil pwede pang maging doble, triple ang magiging kita nila.
So, ayun lang. Sana hindi mangyari sa Kopi, no? Ang nangyari po sa The Alibay, napakaganda pa man din po ng The Alibay. Kung tutuusin, napakagandang project nila Kim and Paolo. Samantala, dumako naman po tayo dito sa vlog nga po ni Chinny the Princess at sa pagse-celebrate nga po niya ng kanya pong real birthday sa California, mga kakimpaw. Sabi nga dito, nandito pa din ako, parang gusto niyang i-kiss after batiin ng happy birthday eh. Kasi yung mga titig nga po ni Paolo Avellino talaga, talagang makikita mo na in love yan siya kay Chinita Princess. And ang simple lang dito ni Kim, mga kakimpaw. Light makeup, hindi naman kasi kailangan, di ba, ng heavy makeup, mga kakimpaw. And yung mga tingin ni Paolo Avellino mula noon hanggang ngayon ay hindi po talaga nagbabago. So, kahit po sa mga tingin lang, ay kinikilig po ang Kim Paulanjas. Kasi yung tingin ni Pau ay iba. Parang gusto na nga pong halikay na si Kimi. Kaso, maraming tao mga kakimpaw. So, ganyan po siya ka-in love kay Chinita Princess. Kaya, I don't think po na kanila pong magtatagumpay ang mga bashers sa kanila pong mga, hangarin na paghiwalayin ang Kim Pao. So, ayan, focus lang po tayo sa magagandang bagay. Samantala, Happy Father's Day din po pala kay Derek Loren. Kay Derek Loren na pangalawang tatay na nga po ni Chinita Princess. At tumatay yung tatay niya sa industriya ng showbiz. Ayan, kita niyo naman na talagang lagi po yung nakasupport kay Kimi at pumunta pa nga po yan sa Anaheim para lamang po suportahan ang world tour ng Kim Pao. And syempre sa dalawang father sa buhay niya, ay, si Paolo and si Daddy Chu. Happy Father's Day po sa inyo. Samantala, ngayong araw nga mga kakimpaw ay mayroon pong video greetings si Paolo Avellino at ipinapadalang mensahe, imbitasyon mga kakimpaw para sa lahat sapagkat bukas nga po ay lalarga siya pa Oriental Mindoro para po sa kanya pong event doon. Narito nga yung video mga kakimpaw. Hello mga kapamilya, this is Paolo Avellino at inaanyayahan ko kayo na makisaya sa Sabuyan Festival sa Pola, Oriental Mindoro sa June 24. Bukas na po yan. Haharanayin namin kayo ni na Mayor Jennifer Cruz at Congressman Arnan Panaligan. Kaya punta na sa Pola at makisaya. Kita-kits po tayo dyan. So, ayan guys, ang pinadala pong mensaheng imbitasyon ni Paolo Avellino para po sa lahat. Pero sa video na yan, kung mapapansin po ninyo, same po dito sa studio na pinost nga ni Paolo Avellino sa kanyang social media account itong mga nakaraan. So, makikita nyo dito parang ongoing pa to mga kakimpaw, parang pinapagawa pa to mga kakipi, no? Para saan kaya tong studio na to? Para po sa Lupoy or sa bagong business nilang dalawa ni Chinita Princess. Bagong business, malay niyo naman, di ba nagpaplano pala ang Kimpaw magkasosyo sa isang business. Pero ano yan, medyo malaking usapin yan mga kakimpaw, kaya naman hindi po natin sasaklawan o sasaklawin po ang tungkol po rito kasi hindi po ganun-ganun basta-basta na lang magtatayo po ng isang negosyo, 'di ba mga kakimpaw? Pinag-iisipan, pinagpaplanuhan po talaga 'yan ng mabuti mga kakimpaw. Anyway, ang katanungan pala ng lahat ay kung makakasama po ni Paolo Avellino, si Chinita Princess, or si Kim Chiu sa kanyang event sa Oriental Mindoro, Pola, Oriental Mindoro for Sabuyan Festival, mga kakimpaw. Sa ngayon, malabo po yun mga kakipi, lalo pat si Kimi parang umuwi po sa kanyang pamilya habang si Paolo Avellino naman po ay pupunta nga ng Oriental Mindoro. So, hindi po makakasama si Chinita Princess, si Papi. Sayang kahit sana hindi po siya
kahit hindi po siya guest, nandun man lang siya to support Papi, no? Pero ayun, napaka-busy po ng Kim Pao. Maraming mga bagay silang inuuna, kailangan pong gawin. May kanya-kanya po silang buhay at trabaho, mga kakimpaw, na dapat unahin. So, nagkakasundo naman po yan sina Kim and Paolo, na pag-usapan na po nila yan. Kaya relax lang po. Okay lang yun kung hindi kasama si Chinita Princess. So, kita-kits na lang po mga kakimpaw sa Oriental Mindoro, Team Online Live, Team Bahay, and Team Live Audience. Ayan. Hope may live talaga, no, mga kakipi. Para kahit paano, ang mga timbahay ay para na rin pong nakapunta ng Oriental Mindoro para suportahan ang event na to ni Paolo. Hope may mga Kimpaw lunches din po ay doon at may mga banners ng Kimpaw para naman matuwa po si Paolo Avellino. Lalo pa talagang si Pao ay looking forward sa mga banners ng KP. So yun lang po muna for tonight. Thank you so much sa pakikinig. Kita-kits po muli sa susunod nating chika. Maraming salamat.